magbigay naman ng update sa mga kababayan nating apektado ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon, makakausap natin ngayon si Albay Governor Joey Salceda. Magandang tanghali po, Governor. Si Rafi Tima po ito at live po kayo sa Balitang Rafi, good morning. Kumusta po ngayon kumusta po ngayon yung sitwasyon ng mga evacuee? Ilan na po ba talaga yung mga nagsilikas? Nasa 12,712, dumagdag ng 106. So 106 po yung nadagdag. Ina-expect po bang madadagdagan pa ito or hihintay na po yung alert level 4? Pag nag-utos pa ang PBOX. So basically po, pag alert 4, titingnan po namin, pinapaspecify namin sa PBOX so ano ang idadagdag na gusto nilang idagdag. Kasi lahat naman po ng moves namin dictated ng PBOX. Mga ilan po yung posibleng madagdag kapag ang inakyat posible na po sa ay 17,000. Pero po, alos kalahati niya ay nasa Legazpi. Kasi Legazpi lang ngayon ang walang evacuation. Kasi ang Legazpi naman, wala sa 6, wala sa 7, wala sa 8. Meron po sila sa 8. Ngayon, ang ano kasi po dito, pag pumuputok na po yan o may lumalabas ng laba, yung pag mineasure nyo po, ang layo-layo po nila, pero visually, parang ang lapit-lapit po nung yung baga ng lava. Kaya maiintindihan po namin kung minsan, yung mga barangay officials, sila humihingi na magpalikas na, sumama sila sa likas kasi parang yung security ba nila na pang-araw-araw na buhay nila, hindi sila nakatulog, hindi sila nakapag-aral. Kasi nga, ang parang sabi nga namin, hanggang 8 lang yan, hindi yan lalampas ng 6. Pero yung mga 8 to 10, kumaga sa na nadi-displace din po. So pag ganito po, Governor, pag nag-request yung mga barangay captains, kahit na alam naman ng mga opisyal ng gobyerno na hindi sila maapektuhan, kailangang i-heed kumbaga yung kanilang request, ganun po ba? PBOX is the name of the game. Pag sinabi ng PBOX, automatic po. So, kukonsulta kaya yung alert for advisory, which should be parang kasi yun ang mga preconditions sila na maglaba at mamula yung pig. Na yung dalawa nandiyan na. So, ang isa na lang nawawala, yung maramihan pong pag-earthquake po na doon po sa bulkan. Sa ngayon po, Governor, kumusta yung supply ng pagkain at iba pang pangangailangan ng mga evacuee? Medyo matagal-tagal na rin na po silang... Sagot na po ng government. Yung minimum po, sagot ng government. Kasi dati, nagbibigay kami ng 5 kilong bigas, yung ulam, bahala na, o kung meron po yung LGU, wala na rin po yung LGU. So, nagkausap kami ng national government Wednesday, almost 2 weeks ago na, last Wednesday, na imbis na mamigay ko ng 5, lagyan na nila ng, magbibigay sila ng 6, may kasama pong 8 canned goods, tapos po 6 na noodles, tapos imbis na magbibigay kami ng 5 kilo, yun ang hiningi namin yun lang kasi hiningi namin sa DSWD. So pag-isay na lang. So ngayon, nagkaisa, ang inapruha po ng ating Pangulo, 540,000 food packs for 90 days. Ang delivery po every other day. Governor, kaugnay naman po dun sa mga food packs na naipakita nga inuod at inaabag na, bagamat nagpaliwanag na po rito yung DSWD, pero may mga nag-aalala pa rin po, lalo na yung mga may kamag-anak dyan sa Albay na baka daw makarating sa kanila itong mga food packs na ito. Pero ano pong assurance na ang itong mga to pumalya doon. Isa lang pumalya doon. Kasi sa buong protocols namin, isa lang ang pumalya. Hindi dapat nakalabas yun ng MSWDO, Municipal Social Work and Development Office, kasi dapat sinisegregate nila yan. Pero na-capture naman po sa camp management, bago ibigay sa kapitan, bago ibigay sa purok, bago ibigay sa evacuee. So we're 3 steps away. So I think the camp management protocols are in fact working, kasi even yung 0.1% na-capture, nobody wants to talk about the 99.9% that were good. So let's talk about the 1%. Pitong simula po nung manggalingan, unang-una, from the supplier to NROC, which is here in Manila. From NROC, i-repack yan, tapos i-stock. Pagka-stock po, kukunin ng truck, dadalhin po sa Bicol, dadaan po siya ngayon. Ngayon, umaabot pa ng 16 to 18 hours papuntang Bicol. Gawa nga po ng mga sira-sira dyan sa Quezon at saka po yung sira din po doon sa Quirino. So, after that, we're already on the 3rd. The 4th is, pagdating doon, ililipat ng truck papuntang MSWDO.
From MWDO, ililipat po ng CAP. So as you can see, in fact, dahil naka-open city kami, precisely, inaalis namin yung 2 steps kung papasok pa po yung i-deliver sa province, tapos yung province po i-deliver. So basically, yung 7 steps na yon, surely po, meron po dong meron pong spoilage that will happen. And I think it's well within reasonable, and I think the reason is fairly can be anticipated and should have been captured by MSWDO, and it was only captured at camp management level. And it should be captured talaga nalabas dapat yan ng Municipal Social Work and Development Office ng Daraga or any other, or the mayors say. And yes. Pero Governor, linawin ko lang po yung spoilage. Hindi naman po ibig sabihin na expired yung mga produkto, kundi nasira yung container. Pumutok po yun. Nasa ilalim po ng mga lalaking truck kasi yung iba po ang laki talaga ng truck nasa wing van. Pero hindi rin po reason yun kasi dapat maayos po yung pag-stocking nila doon sa loob ng truck. Kaso po, emergency situation to. Lahat nagmamadali kasi nga po wala na kaming pangrasyon ng mga araw na yun. So, kailangan talaga madiskarga kagad, paka-diskarga, dadali sa MSWD, from MSWDO, ayusin na sa warehouse, from warehouse, dadalhin po na truck nila dun sa kampo, pupunta sa kapitan. Kasi may mga multi-barangay camps po kami. Katulad nung Anislag po, ang dami po mga may mga several rooms po yun na pagkalalaki po. So from the camp manager, which is the principal, it goes to the barangay captains and their officials. And from the barangay captain, distributes it to the kagawas, the kagawa distributes it to the purok. So basically, that's the entire process. At least, it was 3 steps away from, and no evacuee was ever given, a rotten good. Governor, bagamat galing na nga sa national government yung mga food packs na huling ipinapamigay, meron po bang mga pribadong individual na nagko-contribute? Ay, ang dami po. Isa na kayo. Ang dami po. At ini-encourage po ninyo ng local government na kung meron, i-diretso na po sa naka-open city po kami, Rafi. Opo. Ibig sabihin ng open city, you don't need to coordinate with the provincial government, you don't have to put notice. And we just set guidelines. And we have people in each, meron po kami 3 nurses in each of the 45 camps, almost 1,000 rooms ang minamanage po namin ngayon. So, meron kami 3 nurses well-trained with EMT capabilities na yan po, sila po nagiging gateway, papasok po ng mga kampo. So, na-flash out kagad namin yung mga nitong klase pong problema at nako-correct naman po kagad. So, ngayon, basically, ang pangangailangan pa rin, sana matapos namin within this week or next week, lalong-lalo na mukhang puputok na puto, matapos na po namin yung mga CR, mga 100 CR, at saka kailangan ko pa po na 200 CR na with bath, yun talagang kailangan. At yung schools naman ay matatapos na. So basically, it's 200 sets of CR bath po ang kailangan ko. Governor, panghuli na lamang po, kumusta naman yung moral ng mga evacuees at paano nyo po ito pinapangalagaan? Alam natin, matagal na talaga silang naroon sa mga evacuation centers, Governor. Normal po yung pag-aaral ng mga bata. So basically, 94% higher than national average po ang attendance rate and even higher po ng 85% requirement po ng 4P. All the schools are back. There's 0 crime rate inside the camp and inside the zone where they came from. And mortality rate is even much lower. Supposed to be in 1 month, dapat ang namatay dun out of natural causes, 34. Ang namatay lang ay 4. And then in terms of morbidity rate, the morbidity rate is much lower. Now, of course, there's no place like home. And therefore, I think that this is where I think the private sector and external help will be of the greatest help to us in the sense of, let's say, psychosocial care for our evacuees. And in terms of second, siguro, in real terms, psychosocial means providing livelihoods, skills training, additional IEC or information education communication, or all those sorts of things that will make their lives more meaningful inside the camp. Sige po, sana nga po matapos na. Thank you, Rafi. Itong emergency na ito. Maraming salamat po, Albay Governor Joey Salceda.